So now, meron akong kakausapin, isang Pilipino. Ito yung sinabi ko sa inyo before na from tourist visa, ngayon isa na siyang ganap na truck driver. I don't know if mag-apply sa inyo or applicable para sa inyo yung ginawa niya. Ako nga pala si Jean Yuson Garcia, Tubong Bayambang, Pangasinan. Transport din, pero sa tourism. Kumukuha kami ng mga pasahero lalo nung pandemic sa Manila, dadalhin sa mga probinsya. So nag-put up ako ng isang travel agency. So ilan nasasakyan mo bali lahat doon? 4. 4 na van? Isang Adventure, isang Montero, 2 commuter high ace. Ginamit mong visa para makapasok ng Canada? Tourist. Tourist visa? May binisita ka ba dito? O kamag-anak sa Canada? O namamasyal ka lang? At bakit ka kumuha ng tourist visa? Ang plano is talaga ang anak ko munang mauna, and then pagka na-PR siya, naiisip ko na gusto ko rin sumunod through her. Kukunin niya ako kasi gusto ko talaga maging truck driver. Nagtanong-tanong ako sa Calgary, sa Alberta, hindi nila binibigyan ng commercial driver's license o yung class 1 para sa truck ang mga tourist. Pero mahal, mahirap yung proseso. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na makapasok dito at napanood ko yung mga vlogs ninyo, ikaw, tapos yung mga iba pang mga kasama natin dito na nagbablog, doon nasindihan uli yung desire ko na pwede yata. So pinag-aralan ko, ni-research ko, kaya pumunta ako ng Manitoba para kumuha ng Class 1 driver's license. At sinuwerte. Muntik pa akong hindi makakuha dahil kino-question ako sa MPI. Tourist ka, bakit ka kumukuha ng commercial driver's license? Siyempre sumagot-sagot tayo, pinag-aralan naman na natin kung anong mga dapat isagot. So wala silang nagawa kasi nasa rule naman nila na as long as resident ka rito, may address ka, may bank account ka, wala silang magagawa kung hindi bigyan ka, issuehan ka ng class 5 nila, and then later on. Pero una mong kinuha class 5? Class 5 muna. Then nag-take ka ng learner's class 1? Yes. Ipinalit ko lang yung license ko sa Pilipinas. Dala-dala ko lahat, certificate sa LTO, pero hindi nila hinanap yon. Yung license card ko lang, in-exchange ko para sa class 5 para makapag-set up ako ng schedule for exam ng class 1 at ang air brake. Well, ang unang company ko is Punjabi. Nagpapasalamat ako sa company na yan kasi sila yung nagbigay ng opportunity sa akin para makapag-work dito legally through LAMIA nila at yung close work permit na sa kanila lang ako mag-work. But then, marami silang binaviolate na karapatan ko. Yeah. Lalo na sa driving, parang nag-jeopardize yung safety ko. Kaya nag-decide ako na lumapit sa Service Canada at sabihin na ito yung mga violation nila at pwede bang mag-apply ako ng open work permit. Morning mga chay. Morning internet. Good morning viewers. Today is Sunday. Happy Mother's Day po sa lahat. Sa mga mother, mga mama na nanonood ngayon sa late na to. Dahil today is Sunday. Upload ko to on Monday. Happy
Happy Mother's Day po sa lahat. Sa mga super nanay. Happy Mother's Day sa aking wife. Last few days, anniversary namin nung May 9. Then, Mother's Day, wala ako sa anniversary namin. Kaya ito yung mga events na mga importanteng events sa buhay mo, pero wala ka dahil nasa trucking industry ka. So it is what it is. Kapasalamat ako sa aking wife na sobrang yung malawak yung pag-iisip niya, naiintindihan niya yung passion ko, yung gusto kong trabaho. Maraming thank you. Kaya sabi ko sa inyo mga chay, papasok kayo ng trucking dito sa Canada, make sure na maiintindihan ng inyong asawa, ng inyong pamilya, dahil not most of the time na nandiyan ka sa kanila para i-celebrate yung mga special events, just like me. Maybe sa aking birthday, nasa highway ako, or maybe nasa bahay, but yung anniversary namin and today's Mother's Day, wala ako sa bahay. Nandito ako sa isang truck stop. Kailangan i-involve ninyo yung pamilya sa inyong desisyon. Maging tracking, gusto mo mag-tracking, involve mo yung pamilya mo. Kung may mga anak kang medyo malaki na, nakakaintindi, pati yung wife mo, involve mo sila, explain mo sa kanila na ito ang gusto ko. Kung hindi ka susuportahan ng asawa mo, nothing makes sense. Kasi laging mag-aaway lang kayo. Okay? Tatanungin niya, kailan ka uwi? May mga asawa na gusto nila lagi kang umuwi sa bahay, gusto nila lagi makita. Well, hindi natin sila masisisi. Kahit yung asawa ko, ganun din ang gusto niya. Lagi kami magkasama. But yung passion ko kasi, yung trabaho ko, pagiging truck driver, ito yung gusto ko eh. Hindi ako, I don't know, hindi ako magiging satisfied sa aking trabaho kung nagtatrabaho ko dyan sa warehouse, or ito yung gusto ko, nakahawak sa manubela. Ito yung gusto ko, nagtatravel ako. Ito yung gusto ko, marami akong scenery na ikita, maraming tao akong nami-meet up along the highway, kasi madali akong mag-work. Ito ha, yung personality ko, madali akong mag-work sa trabaho. Yung bang point A, point B lang trabaho, yung like example, sa bahay ka, then pupunta ka sa work mo 8 hours, then balik ka ng bahay. Madali akong mag-board sa linya. Never pa akong, nag-try ako, nung pagdating ko ng Canada, na-try ko yung ganyang trabaho. Hindi pwede sa akin. Mas gusto ko yung everyday travel, everyday, kung saan ako nakakarating, kasi mas marami akong naiikot. Mas madali yung araw ko, mas madali yung aking trabaho, mas ganado ako magtrabaho pag nagka-travel ako. I don't know, sabagay, hindi naman tayo pareho ng mga ganun ang mindset, but depende sa inyo, no? Depende sa inyo. This video is not sponsored by Teams. Anyway guys, meron akong ano sa inyo. Nakita ko si Alex. Who's Alex? Basta nakita ko si Alex. I don't know if siya ngayon. Basta nakita ko si Alex dito naka-parking. Pero kailangan kong i-verify yung trailer number niya at saka yung truck. Yung truck niya walang truck number eh. Wala nakasulat eh. Who's Alex? Alex ay truck na bagong truck ni Manibelang Pinoy. Bago niya inilabas kasi bumalik na, nag-shift siya from company driver to owner-operator sa Payne Transport. So, hindi ko alam kung nanonood kayo kay Manibelang Pinoy, but panoorin niyo si Manibelang Pinoy sa bagong journey niya sa pagiging owner-operator dito sa Canada. Pupuntahan ko ngayon, patapos ko magkape, check ko lang yung trailer niya kasi walang truck number, pero tiningnan ko yung video niya, ni-screenshot ko, try ko kung tugma doon sa trailer niya at saka doon sa load niya na sinasabi. Yung mga chain niya, mga bago, merong load doon na naka chain up pa yung yung headers na galing sa Winnipeg.
Okay, panoorin ninyo. Manibelang Pinoy, nakasama ko yan before. Nung tawag dito, sa Winnipeg, after ng New Year, and nagkita din kami sa Saskatoon, pero nawala yung video na yun, yung sinabi niya sa akin, mag-change na siya from company to owner, pero nawala yung video. Kaya hindi ko na ilabas. So ngayon, I hope na siya ito, na nandito nakaparking na sa aking unahan. Let's find out. Nandito siya sa tabi. Yun, no? 1441. Pero i-verify ko sa kanyang trailer number ay 3F419. 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 Hindi ito. 8F210. Hindi siya. Buti na lang hindi ko agad kinatok. Pero the same yung kanyang truck. Ay, siya to. Siya ba? Tingin. Ay, siya nga. Bakit ibang trailer niya? 3F. Kasi alam ko meron siyang ano to sa gilid. Ito. Ito yung bagong truck. Pero siguro nag-change siya ng trailer. Ito yung lalagyan niya sa likod. I mean, headcraft, ang ganda. Hindi ko lang alam. Pero pain 840. Parang siya to eh. Siya nga. Siya. Oh my God! Ikaw nga! Pasok. Sabi ko na nga ba eh. Nabutan ko rin. Bakit iba ang trailer mo? Bakit iba ang trailer mo? Oo nga, pero ibang trailer number. Nag-change ka? Iba na to. Ha? Pangatlong load ko na to. Kaya pala. Pasok, boss. Pasok ako. Sus, nakapasok din ako kay Alex. Yeah. Oh my goodness. Sabi ko, Nag-ano ko eh, naggagawa ko yung sa ano ko, corporation, yung mga documents sinasabit ko sa ano. sabi ko na nga sa inyo guys, ano, siya nga. Medyo magulo. Siya nga, sabi ko na. Naglalakad ako doon. Nandyan na ako eh, yun oh. Oh, Yung puti. Ayan. Hello sa mga subscriber ni boss. Gusto mo, i-change natin, sa'yo na lang na vlog. Ay, hindi, okay lang boss. Ayos, Pasok din ako sa ano? Bumisita. Wow. Wow, ang ganda ng truck niya guys. Ayan, nag-edit ako eh. Oh, sa yan ang corporation. kagandahan. Oh, yung ano, nabababa, magulo pa, hindi pa naaayos. Kagabi nga, kinabit ko to. Oh, nagkabit ka? Wala kasi yun eh. Asan ang tina mo? Built-in siguro to eh, pero mahina. Mahina. Kailangan mo bumili ng ano, ng... Nung bumili ako kahapon, dalawa, $89. $89? Pinalitan, Hindi ko yung alam. meron na, yung sa truck kasi, meron na nasa naka-install, dalawa. Ang problema, hindi ko alam. Hindi, kailangan mo siya i-install. Yun lang problema, saan ka magkakabit ng ano. Okay. Yung parang may ganyan, para mas ano. Pag built-in, hindi siya maganda. So, binili mo yan? Ginamit ko ang points ko sa Flying J. Really? Oo, tapos Magkano to? 250 kasama tax. Pero, 90 lang binayaran ko kasi ginamit ko lahat yung points ko. Oh. Ako na nag-install. Magbabayad pa ako. Yeah. Kaya naman i-install. Bili ka lang nung ano, yung antenna at saka wire, idadaan mo na lang siya. Kasi mas malakas yun. Okay. Pag built-in, hindi siya maganda. Kaya sa akin, kapag bumili akong dalawang bilog, almost $200. Pero naririfa naman sa company. Kasi mahina nga siya. Guys, Alisin ko itong mga oh my. Di, okay lang.
Siyempre nasa video nakakahiya. Ito yung ano, ito na yung bago Oo, ngayon. Yan na yun, i-start natin boss para makita mo kahit pa paano yung Ito yung parking brake ng truck, look. Oo. And then trailer brake. Oo. Galing, no? Push button na. Ha? Push button. Oh, really? Oo, push button. Oh. Wow. Gulo. First time ko nakaakyat ng anuhan ng Volvo na yung 2026 na, no? 2026 model. Pero parang lumiit siya, no? Oh, parang nag-shrink siya ng konti ng ano. Oo. No? Medyo magulo lang boss. Yeah, it's okay. Pero yun ang kagandahan yun, no? Nakita ko sa video mo, kagandahan. Nagiging lamesa. So hindi ka pwedeng matulog dyan sa taas pala, no? Oo. Kasi may exercise. Puro ano na lang Gamit. siya. Gamit. Ayan, magnet siya. Oh, so Nag-aayos pa pag ako. pag tutulog kayo, dadown mo na lang siya. Down lang na gano'n. Galing, no? Kasi yung sa torque dati, pwedeng naging lamisa, doon ako tutulog sa taas. Okay. So ginagawa ko siyang kainan para opisina. Nagigising ko lang din eh. Kaya na nga, naglakad ako, nag-washroom. Sabi ko, hindi ako sure kung ikaw. Oo. Pero tinignan ko yung video mo, wala akong makitang truck number eh. Ang kadalasan truck number nandito eh. Oo, nasa gilid kasi, isa lang. Oo. Tinignan ko yung trailer number. Pares tayong 4, boss. 1441. Uy, Pares tayo. Hindi nga. Oo, o nga, 1441. 1441, di ba? Oo. Guys, talagang swerte ang 44 ngayon. Kaya, 1644 sa kanya, 1441 ang kanyang Oo. truck number. Hanapan nyo ng panaan paano kayo tumama niyan sa loto or what. Pero swerte talaga ang 4 ngayon. Swerte ang 44. Tama. Wow. Galing din ah. So sabi ko sa inyo, siya ay hindi na siya company driver but isa na siyang owner of. Bakit mo naisipan mag-owner of? Sa Pinas pa, boss, napapanood ko na yung mga owner operator, lalo na sila kaya. Sabi ko, baka soon, kaya. Pero ang target ko talaga, mag-truck driver muna. Yeah. And then nung nandito na ako, syempre, continuous naman yung learning, di ba? So, pinag-aaralan ko araw-araw, nakikinig ako sa mga podcast, Sa podcast, YouTube. sa US. Kakausap ko sila Ryan, si Kaloy, sila Kaiden, si Philbert, yung kasama ko sa Pain, si owner operator sa New Hope yun, lumipat sa Pain. Yeah. Nakakakuha na ako ng idea. Sa pag-owner of. Bakit mo napili itong Volvo? Freightliner ako talaga, alam mo yan boss. Yeah. Freightliner ako, kahit nung may software na nga ako ng Freightliner, pero yung knock-off lang. Kasi pinag-aaralan ko na. Una talaga, ang in-order ko, Freightliner. Kaya lang, yung Freightliner na ahente, akala niya, hindi ako seryoso na kukuha ng truck. So parang marami akong inquiry, kasi gusto ko i-build yung sarili kong gusto na truck eh. So nag-design ka ng sarili mo? Marami akong tinatanong, nag-visit siguro, baka inisip niya, sinasayang ng ito oras ko. Hindi na nagre-reply. Tinatawagan ko, hindi na Hindi ka nag-direct doon sa opisina? Bali, siya yung direct talaga doon, dahil siya yung nag-briefing sa akin nung bagong Freightliner na ginagamit ko. Ang sabi niya yung sa akin, pag kailangan mong truck, tawagan mo ako. Kaya tinawagan ko siya, siyang kinontak ko na. Tapos tumawag din ako dun sa opisina, dinadirect ako sa ibang sales, di ulit na naman ang proseso. Hanggang naisipan ko, pumunta ng Volvo, nagtanong-tanong. Eh doon, pinakita sa akin yung mga... Nung pumunta ka sa Volvo, nandun na ito naka-display or... May display siya, May pero display. ito wala pa to. Anong naka-display doon? Yung Kulay green. mataas ano? Oo, kulay green. Kulay green siya. Yeah. Kasi Mataas. itong truck niya ay mid-roof pang flat deck talaga. So bakit mo naisipan mag-flat deck? Eh kung pwede ka naman kumuha ng mas mataas at mag-reefer na lang or mga... Unang ko is flat deck. Reefer o kaya yung dry van. Nakita ko parang walang exercise, tapos pressure ka lagi sa delivery, madaling araw. Yeah, may mga... Walang challenge, boss. Lagi ka lang nakaupo. May mga appointment time tapos unahan kayo doon. Ito maraming adventure. Iba-ibang load ang may hands-on ka sa load, si-secure mo. Yeah. Para bang gumagana ang isip mo, gumagana ang katawan mo, lahat gumagana. Yeah, yung common sense mo na paano mo secure na Correct. hindi mahulog. Oo, Diba? tama. Yeah. Challenging talaga. Challenging siya. So ngayon, hindi ka ba nape-pressure ngayon na yung time ngayon na medyo slow ang tracking sa tariff at sa Canada, between Canada and America, hindi ka ba nape-pressure about? Well, medyo kinakabahan, boss. Huh? Kasi nga slow, pero nag-start ako nung Monday, pangatlong load ko na to. Sunod-sunod. Canada lang ako kasi hindi ko pa nakukuha yung PR card, hindi ako makalabas. Ganun. Kasi pwede akong lumabas, ang problema ko pagbabalik ako. Kung ipapakita mo yung papel mo na... Ang nakalagay kasi dun sa papel ko, nung last na entry ko, tinanong ko na kaagad ng immigration officer. Sabi ko, wala ba akong magiging problema? Sabi niya, bibigyan kita ng complimentary pass ngayon,
Ngayon, after mong pumasok, kakancelin na ang work permit mo, Okay. ang tourist visa mo. So the only way na makakapasok ka uli ng Canada is dalawa lang. PR card o yung parang permit as a permanent resident na gagamitin mo, i-apply mo, kaya lang it will take some time. So kailan lalabas yung ano, mga... PR card, walang makapagsabi mo siya. Tumawag na rin ako ng IRCC, sabi nila expedited na ang processing ng first PR card. You have to wait. Yun ang sabi nila. Kasi yung mga ibang driver lumabas na yun sa kanila. Yung mga galing ng big freight na kakukuha lang din ng PR card nila, merong 1 week, may 2 weeks, may 2 months. Mag-strike na naman ng ang Canada Post. Mag-strike na naman? Oo, sabi nila bulong-bulungan na naman. So madidelay lalo. Ngayon guys, nakita tayo before, no? Sa Saskatoon. So yung video na wala, hindi ko maintindihan o naka-record ba siya habang nagsasalita tayo? Oo. Hindi ko siya makita, kaya hindi siya na-upload. Si Jin, ang pinakaunang tourist visa na driver na naging PR. So far, sa pagkakaalam ko, kasi pumasok siya as tourist visa, pero hindi nyo na pwedeng gayahin yun. Oo, Tama. Kasi iba na ngayon ang proseso. Correct, boss. Mahirap ngayon. Tourist visa, ang lakas ng loob, galing ng diskarte. Believe ako dito sa kanya paano niya nagawa yon. Naikwento niya sa akin paano siya nakakuha ng license. License, kahit tourist pa lang. Diba? Kasi sinabihan ka, ba't ka kukuha ng license? Turista ka. May mga diskarte. So, ang galing ng diskarte niya para makakuha siya ng class 5 para yun ang pinaka-entry point mo doon sa class 1. Yes, sa training. Sa training. So, nakakuha siya ng class 1, nakakuha siya ng company, nagtrabaho siya, tinisting niya hanggang sa bigyan ka ng open work permit. Open work permit, Dahil umalis ako dun sa company na yon, lumipat ako ng iba dahil maraming violation. Yeah. Naging yung nag-apply ako ng open work permit for vulnerable workers. So, nabigyan ako ng 1 year lang. 1 year. Napakaliit ng window. Yeah. Ang nangyari naman, nag-perform ako ng maayos sa New Hope. Ang ginawa nila, nung nagpaso na yung 1 year ko, in-apply nila ako ng LAMIA exempt work permit for 2 years. Okay. Na-extend ka pa. Na-extend ako ng 2 years pa, hanggang 2026 yun. Kaya lang, after 1 year, halos 2 years din ako mahigit nag-work doon, na-PR ako, kaya nag-decide na ako mag-jump sa owner-operator. Galing niya talaga. As in, ang galing niya talaga. Sa inyo yan nakuha, boss, yung mga inspirasyon na yan. Kasi sabi ko nga, siya ang pinakaunahang Pilipino na pumasok sa trucking from tourist visa hanggang ma-PR, hanggang meron na siyang business na sariling truck. Alam ko mahirap. Ang galing mo. Alam ko mahirap, boss, pero tiyaga lang. Pero, di ba may experience ka na rin sa sa business, di ba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So hindi na bago sa iyo tong ng yung business. pressure hindi na, pero yung galawan dito medyo napag-aral mo, you're smart eh. Galing ka sa ganyan eh. Kailangan yan, boss. Galing. Thank you sa inspirasyon ng mga vloggers na truckers natin. Lalo kay Boss Marco, at sa iba pa. Halos lahat sila pinapanood ko na sa Pilipinas ako. Hindi ko talaga inisip na one day mapupunta ako rito, at ngayon may-ari na ako sa sariling truck. Hindi talaga ako makapaniwala. Di ba? Yun ang talagang yung motivation niya, yung goal niya. Iba yung fighting spirit niya, mga Choy. Iba yung fighting spirit ni Jin, kaya sinusundan ko yung mga vlog niya, yung pag-start, di ba sinabi kita before na mag-vlog ka, ikwento mo yung buhay mo. Ang galing. If puntahan ninyo, believe me, puntahan ninyo, hindi kayo magsisisi. Puntahan ninyo ang kanyang channel. Yung iba nakakilala sa kanya, yung iba hindi. Puntahan ninyo, sundan nyo ang kanyang journey sa bagong itong owner-operator niya, yung business niya. May sariling truck. Brand new ang truck, napakaganda ng truck. Nakita ko yung... Sakit sa bulsa, boss. Well, ganun talaga. Mag-business ka, kailangan mong magano, di ba? Risk talaga. Yeah, mag-risk ka talaga ng pera, talagang nandun na yun. Pero ang business kasi gamble yan eh. Tama. Minsan panalo ka, minsan talo, pero diskarte mo na yun. Correct. Paano mo dadalhin yung business mo, di ba? Pero kung may mga business kasi na ma-share ko lang huwag kayong magalit yung ba. May nagsabi kasi sa akin before na isang owner operator din na sabi niya, pag once na owner operator ka, huwag ka munang gastos ng gastos. Habang bago ang truck daw, ipon ka. Habang hindi pa nagkakasakit. Kasi yung iba kasi pag once nakakuha ng truck, parang naging Vilma Santos. Bili doon, bili dito, bili mo ko ng bili mo ko na.
Then pag once na nasira na yung truck, tsaka nagkakaproblema, saan siya kukuha ng pambili? So sabi niya, ipon ka, ipon. Talagang sa Bisaya, pugong ang kwarta. Then once na meron ka ng pondo, tsaka ka bumili kung anong gusto mo. At least meron ka ng pondo, just in case lang, di ba? Yun ang nangyayari sa iba eh. Magkakuha ng ibang truck ng iba, bili dito, kahit anong mga binibili. Kasi nga, nakikita nila na merong kita talaga. Ngayon, hindi naman natin alam kung kailan magkakasakit yung truck. No? Hindi natin alam kung kailan masisira ang truck. Kailangan meron kang pondo. So alam ko ito, magaling to sa sa business agent kasi naikwento na niya sa akin na meron siyang business before. Pero ganda ng truck mo. Ayusin pa natin ang gusto. Umikot na ako, sabi ko hindi ako sure kung ikaw. Sabi ko ang palatandaan ko lang talaga yung trailer number mo sa likod. I-screenshot ko pa nga eh. I-screenshot ko kung tama yung trailer. Nung tinignan ko, ibang trailer number. Yan no? Oo, nag-iba kasi ito yung unang load ko. Panibago na to. 3F419. Nung tinignan ko, iba. Sabi ko, posible namang merong identical yung truck doon sa Pain. Oo. Hindi ko rin nakita ang truck number mo. Nung makita ko na meron kang ganito, Asia to, tapos ito. Asia nga to, siya to. Bakit? Pero nagtaka ko, bakit iba na yung niya, yung load. So bumalik ka na pala. Bumalik na ako. Oo. Okay. May load ako na pabalik ka agad galing dito. Tapos pagdating ko ron, gusto mo bang may load ulit? Yeah, sige. Turn on board ka? Turn on board. Dito na ako magre-reset sa sa Grimshaw na. Saan ang delivery nito? Grimshaw, Saan yan? Alberta, papuntang Grand Prairie. Doon din. Malakas talagang farming ngayon, malakas na season na ngayon. Anong kadalasan na load ng Pain? Iba-iba din mga machinery din. Parang Q-line din na style, may mga farm equipment. Meron silang RGN? Meron sila, nasa Selkirk yata yung yard ng may yard sila doon? May yard sila. Separate. Yung sa Winnipeg, flat deck lang siya. Flat deck lahat? Wala silang dry van? May dry van din. Dry van tsaka flat deck lang. Meron din silang company driver? O more on owner operator? Owner operator lahat. Okay. May city driver sila, pero wala yung long haul na company driver. So karamihan owner ops talaga? Flat deck? Flat deck. Yung Pain, alam ko na yung Pain before sa pa. Pero hindi ba siya nabili before? Yeah, nabili na siya ng Mullen eh. Yan nga, Mullen, di ba? US? US. Yun nga. US. Kasi parang na to dati eh. Tapos kinuha ng narinig ko. So ano to siya? Nakita ko lang. Pag yan, boss, yung snow, tutunawin niya. Ganun ba? May Heater? na siya. Heater to? May heater Galing, na no? siya. Diba dyan nabubuo yung snow tsaka dyan sa... Kadalasan pag once na mag-wiper ka, dito siya nabubuo. I don't know, boss, kung ganun ka-effective. Na malalaman ko sa winter, di ba? Pati ito, meron din. Yan. Okay. Pero lumapad siya ng gano'n, no? Lumapad siya. So hindi ka, mahirapan ka maglagay ng dito? Yung mga... Ito yung ko dito ko nga nilagay sa gilid dito. Kasi ang hirap, no? Parang lumayo siya ng konti. Malayo. Gumanyan siya eh. Ang ganda ng truck mo. Pero ito yung sinasabi mo na hindi talaga built-in, yung truck ko. Built-in na. Hindi ito talaga yung truck ko. Kaya lang, meron ngang nag-back out. Yung deal nito, pinarehas lang doon sa order ng truck ko. Halos parehas ang nadagdagan lang. Yung suspension niya, 8 airbag. Tapos yan na Ang suspension niya sa front, individual or naka siya? Naka-lip spring din. Hindi siya yung may airbag? Wala. Isa sa likod lang ang 8 ang airbag. So apat-apat, dalawa sa isang axle. Bali yung regular, di ba, nandiyan sa mga axle, di ba, isa. Tapos may dagdag ngayon sa frame. So ang ganda niya magdala ng lubak. Napakalambot. So maganda sana kung meron pang airbag sa harap, no? Oo. Yung maliit na airbag ba na magdadala doon sa steering, no? Kasi para ka lang hammer na maganyan-ganyan lang truck. Magandang suspension ng bolt. Hindi, kahit ako, Saudi Arabia, Volvo nang dinadrive ko eh. Volvo hanggang Europe, Volvo. Maganda talaga Volvo. No doubt magandang Volvo. Pero ang presyo nito maganda rin kasi presyo. Yeah, totoo. Sasabihin ko sa vlog mo, boss, 290k. Ito? Yes, lahat na. Kasama na yung, kasi nilagyan ko ng bumper, di ba? Ikaw na naglagay ng bumper? Kasama na sa deal. Sa deal? Tapos yung headache crack ko, di ba? Magkano headache crack? Total niyan, pati yun, tsaka yun, is 7.5. Napamura na ako. Mura na. Really? Napakamura na. Sobrang swerte. Pero ang swerte ganda talaga. ng headache crack mo. Sobrang swerte. Ini-expect ko yung ganyan, mga 5.5 yan pa lang. Pero combination na sila, 7.5 lang. Naswerte yan. Oh. Ang galing ng ahente. Sa mga gusto, Stefan,
Stefan Asan King yung sa Volvo na yan? Volvo. Sa Beaver, Winnipeg. Winnipeg. Yung lagi kong dinadaanan sa likod. Ano? Napakabait, napakabait. Anong pangalan? Stephen. Stephen? Stefan. Stefan Yeah. Kin. Magaling siya. Sa mga gustong kumuha ng truck Oo. within Winnipeg, hanapin mo yung sinabi niya na ahinte. Ay, hindi. Magandang magbigay ng deal. Yes. 7.5, pero ang ganda ng hidikrak mo. Pumunta ko doon sa likod, ang ganda. Hindi siya, pag winter time, hindi talaga yan malagyan ng snow. No? Pati yung ano mo, yung anong tawag yan? Bull bumper? Oo, yung pa moose bumper. Moose bumper? Pero pag moose yan, wala rin, durog pa rin yan. Durog yan. Ano lang yan siya? Yung parang... Sa deer. What? Ha? Sa deer, kaya. Yeah. But, bumabiyahe ka bang gabi? Ngayon, iiwasan ko na po. Iwasan mo yung Lahat na, pati lubak, tinitingnan ko. Yeah. Kasi pag bumabiyahe ka ng gabi, yung kasi kadalasan lalabas yung mga hayop lalo pag Oo. winter time eh. Tama. Hindi ka kung winter time, tigil ka na sa hapon para sa gabi tulog ka. Okay. Makakaiwas ka sa bangga ng mga hayop. Kailangan. Kasi sa araw naman kitang-kita mo sa araw no. So yun kadalasan yung mga naglalagay ng moose bumper, yung bumabiyahe ng gabi. Okay. Hindi talaga maiwasan yun. Lalabas yun sila kasi nakain no. Oo, nakain. Yeah, sus, ganda Jen. Swerte mo Jen. Talagang nag-rest siya. Talagang ito sumusugal talaga siya eh. Sumugal papunta dito. Sumugal ngayon sa pag-owner operator. Oo. Wala akong masabi. Let's see kung anong mangyayari mga Well, brads. magsasucceed ka kasi magaling kang dumiskarte. Yeah, hopefully. Nadiskartehan mo nga maging PR dito eh. Ito pa, kumikita ka sa truck. Meron kang kumpanyang talagang biyahe-biyahe, kikita ka. Yeah, sana. Ano lang talaga yung pugong lang talaga sa Correct. kwarta. Correct. Yeah, magaling kang mag-manage ng pera mo. So paano yan? Wala ka ng bahay na tinitira dito? Meron pa rin, boss. Kasi inaayos ko pala at iniisip ko mabuti. Balak ko i-give up yung room for rent ko. Sayang eh. Kasi, lagi akong wala. Yeah. For sure, magre-reset na ako palagi ngayon. Hindi kagaya sa New Hope na weekly umuwi. Yeah. Ngayon, hindi na. So ngayon, mostly nasa truck ka na ngayon. Baka after 2 months, pag na-settle ko na lahat, and then, i-give up ko na yun, dito na ako titira. Dito ka titira sa truck. Sa bagay, kumpleto na. Kailangan mo na siguro ng Starlink. Yon, plano ko rin yan, boss. Plano ko yan. Nakita ko na yan sa'yo. Kaya may idea na ako dyan. Kailangan talaga. Yeah. Kasi kung dito ka na, well, kahit saan ka dalhin. Correct. Uy, meron ako nakita niyan na isang driver. Pero ano siya? Company driver sa Amerika, Bisaya. Sa truck lang talaga siya. Wala siyang bahay na bininta yata niya yung truck niya, yung kotse niya. Wala siyang bahay. Sa truck lang talaga siya. Dito siya nagluluto. Every year, umuwi siya sa Pilipinas. Tapos yung isang Bisaya din, ngayon hindi nyo pa makita yung babae na yon. Isang Bisaya taga Cagayan de Oro. Nakwento ko lang. Dumating dito, namatay yung asawa niya na trucker. Dumating siya dito na walang experience. Hindi pa siya kasal siya sa Pilipinas, namatay yung asawa niya na trucker. Inibitahan siya ng kanyang biyenan sa Pilipinas na pumunta, widow visa yung tawag doon. Nagtrabaho siya, liit lang na babae. Taga Cagayan de Oro. Maliit na babae, panay trabaho sa Walmart. So, wala doon sa kinikita, tinisting niya ang tracking. Maliit lang na babae. Truck driver na sa Amerika ngayon. Sabi ko, Day, kasi nasa 360 natin. Nakikita ko yun, boss. Si Gracia. Oo. Yeah, Malit na babae. maliit na babae. Nasa loob lang siya ng truck. Sabi niya, hindi na ako kukuha ng bahay, kotse, kasi halos nasa loob lang siya ng truck. So, yung kita niya, buo. Padala sa Pilipinas, US dollar eh. So, yun ang diskarte. Ito, makakaipon ka talaga kung dito ka mag-stay. Kasi kung biyahe ka tapos magmamadali kang umuwi sa Winnipeg, mag-visit, sayang yun, di ba? Kaya dito ka na lang, isa lang expenses mo, kundi yung cellphone na lang, or Tsaka yung Starlink. yung Starlink na lang babayaran mo. Kayang-kaya. Pero ang galing niyang dumiskarte, ang galing talaga ng loob nito ni Jen. Kaya sabi ko sa inyo, yung diskarte niya, hindi nyo na pwedeng gayahin. Wala na yun, tapos na yun. Iba na ang situation ng Canada ngayon pagdating sa immigration. Siya lang yung nag-iisang tourist visa na ngayon ay owner-operator na dito sa Canada. Ikaw Jen, baka mayroon ka pa mensahe dyan bago ko tatapusin dito. Salamat sa lahat ng truckers, especially kay Boss Marco, kasi na-inspired ako sa kanila nung nasa Pilipinas ako. Kaya yung mga nangangarap, hindi lang bilang isang truck driver, kahit anong gusto nyo dito sa Canada, magagawa nyo yan basta may plano, may goal at pananalig sa taas. Ingat palagi. Salamat, boss. Yung ano mo, yung outro mo, yung tawag mo? Yeah. Kamay. Yeah. Huwag nyo kakalimutan,
mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy. Oh, di ba? Guys, daghang salamat umano na ako ning video. Pag aming amping mutanan will keep on tracking. Bye-bye.